dahan-dahan lang para hindi matamaan yung windings, pati dito din sa kabila. At dito sa ilalim naman, huwag kayo mag-alala, hindi diretso dito. Mag-stop yan dyan, oh. Katulad nito ba, oh. Ito parang may stopper siya, ito parang kanal. Kita nyo po yan? Yan, yan, parang kanal. So tatama din dyan yung itong dulo ng ating, itong edge ng ating pinaka-edging ng ating stator. Few moments later. Ayan, good afternoon mga ka-viewers. At mayroon tayong i-repair. So ito po ay isang stand pan na electric pan. Yan, so ang brand nito ay standard. At tingin ko ito ay old model na standard. Old model na standard na stand pan. Yan. So problema nito mga ka-viewers ay wala daw power, sabi ng may-ari. So ito yung ating i-repair mga ka-viewers. Yan. Old model na standard. So atin yung i-repair. So ito ibaba ko muna mga ka-viewers. Yan. At ang ating i-test nga pala, dahil wala daw itong power. So natin siyang i-plug sa 220 sa outlet. Yan, naka-off siya. So number 1 ko siya mga ka-viewers. Yan, number 1 yan. Ngayon natin siyang i-plug. So yung outlet ko. So ito yung aking outlet. So try natin siyang i-plug mga ka-viewers. Ayan, walang kahit ubong wala. So number 2 natin mga ka-viewers dito. Ito yung sa number 2. Ayan wala pa rin walang imig. Naka number 2 na tayo. Tapos number 3. Ayun, may number 3. Pero mahina. Ayun. Meron siya number 3. Ibig sabihin, buo ang motor nito. Nga lang, pag in-number 1 mo, ayun maikot mo siya mga kabers pala. Mahina. Ayun Ayun mahina. Yan, tapos yun lang ikot niya. Nasa number 1. Off ko muna uli ha. Yun. Sabi kasi na may-ari wala daw power. So meron naman palang power ito. Kaya nga lang mahina yung kanyang ikot. So try natin ulit yung number 1 mga ka-viewers. Yan 1. Ayun, halos hindi makaikot mga ka-viewers. So kuha tayo ng try natin siyang yan, try natin siyang ayun. Yan yung ikot niya. So tingin ko ata problema nito, kapasitor lang or baka maganit. Pero hindi naman, malambot naman yung kanyang So tanggalin natin mga ka-viewers. Yan. Yun, nag-stop ka agad. So parang maganit ata ito para malaman natin, di atin siyang tanggalin mga ka-viewers. At tingnan natin. Yan, dito ko ilagay yan. Una. Ito ilagay. Diyan ko siya ilagay para makita nyo. Ay maganda ito yung gusto ko sa standard mga ka-viewers na modelo. Matibay itong klaseng standard na ganito. Ang motor nito ay tawag dyan, hindi siya yung lata. Yan. Maganda ito, parang pare-pareho sa motor ng ng Asahi. So tingnan natin mga ka-viewers kung totoo ba yung sinasabi ko. Ayun nga. Yan So maganda, yung old model, pabilog siya. Pabilog. Mali pala, sorry, nagkamali ako, di Asahi. Kapareho ng motor ng Eureka or Camel na old model. Ganito din gamit sa sa Camel. Yan di ba? Maganda tong kanyang maganda yung kanyang pabilog yung motor. Yan. So ito yung ating i-repair mga ka-viewers. At baka maganit lang yan. Bakit siya hindi makaikot? Halos hindi makaikot. So tanggalin ko muna itong kanyang screen. Sana kapasitor lang para pag kapasitor. So yun ang maganda. Yun ang sinatawag na easy fix. So quick repair or quick repair.
kapasitor. Yan. Pero kahit kapasitor naman, atin din siyang ano tawag dyan, lilinisan at maglagay na rin tayo ng oil bago tayo magpalit ng kapasitor. Yan, maganit siya mga ka-viewers. Tapos yun, malaman mo siyang old model dahil itong kanyang LSE iba yung pagka-design. Yan o, yung LSE nya Elephant Air na maiksi at makapal. So ito yung ginagamit ng mga dati pang mga electric fan. Tsaka yung kanyang motor pabilog. Yan, malaman mo talaga na old model siya, pabilog yung kanyang motor mga ka-viewers. So dito biak na pala yung kanyang ano, kanyang cover. Yan o. So subukan ko maghanap mamaya kung meron akong ganito. Kung wala na, wala tayong magawa. Isa ulit natin yung nilagyan lang ito ng washer kaya siya ginagamit pa uli. So wala, linisan lang natin at meron naman siyang washer, yung screw niya para maglalak yan. Yan, so ito yung mga ka-viewers. So yun, tin itong i-open. Ayan, yung kanyang kapasitor mga ka-viewers ay nalusaw na. Lumubo na yung kapasitor. Yan, may problema na rin pala yung kanyang kapasitor. Ito, nalusaw na sa init ata. Dahil sa init, kaya lumutong at yan nag-crack. Kaya magpalit pa rin tayo ng kapasitor. Yun. So, sandali ko lang siya pinaandar, uminit na yan. Yan maganit ikutin mo kabis. Yan hindi maikot to. Ang dami po. Yan hindi maikot to. Ang hirap ikutin. So matigas siya mga kabiyers at wala din distance. So ibig sabihin magpalit tayo nito ng kapasitor at saka baka busing pa, nadama yung busing. Baka sila yung busing. Yun yung ating palitan mga kabiyers. Itong kapasitor niya ay hindi na ito sa kanya mga kabiyers. Yan, hindi na po sa kanya itong ginamit na kapasitor. Yan. Ito, ganitong electric fan. Pag ganito, dahil dati 1.5 lang naman talagang ginagamit nila. Pwede din itong gamitan ng 2 microfarad dahil kung nakita nyo makapal yung kanyang windings. Basta old model, makapal talaga. So yan, puputulin na natin itong kanyang kapasitor mga ka-viewers. Yan, magpalit tayo at itetest natin yun mamaya. So ang gagawin natin mo lang lilinisan dahil napaka alikabok. At tanggal natin yung kanyang yung kanyang liigan, yung neck, pinaka neck niya. Yan yung kanyang pinaka neck. Matibay itong neck pag ganito, titibay ito. Yan natin ilagay. So ngayon hindi mo siyang lilinisan dahil napakadaming alikabok. Hindi pa nga ito nalilinisan tingin ko. Yun. Maya mag-ano para tayo. Magpalitin tayo ng ito, yung kanyang pinaka yan sa lalim mo. Pinaka spacer dahil parang nagka-crack na rin yung spacer niya, lumutong na ata Yun, dito lang. Tapos buhusan natin ng langis para lumambot siya mga ka-viewers at mahatak natin ng maigi. Hindi tayo mahirapan dyan. At kung pwede, lilihain nyo sa mga ka-viewers dito. Yan, para hindi kayo mahirapan dyan. Kailangan yung lihain yan. Kuha lang yan yung liha na medyo, wag naman yung manipis.
Mas maganda, makapal-kapal konti para malihan nyo ng maigi yung magaspang na ano dyan. Para pag hinahatak nyo mga ka-viewers ay madali lang. Dahil pag hindi nyo nililiha yan at inahatak nyo, so mahihirapan kayo dyan. Dahil tatama yung ano, yung shafting doon sa saan yung may kalawang. Tulad nyo, kinalawang oh. So hindi mahatak agad yan mga ka-viewers yan oh. Dahil dito sa kalawang. Kaya natin lihain yan bago nyo atakin. Yan. Liha lang tayo. Yan. Ilang lilinisan. Yun. Nabawasan na konti yung kalawang. Yung silali, mahirap na yan eh. So, tayo natin dahan-dahanin mga ka-viewers. So, tanggal natin itong washer. Sana mayroon akong ganitong klaseng ano, yung kanyang kaha. Pag wala, nahanap ako ng medyo malaking washer. Dahil yung washer niya, maliit at lana. Lumaki na rin yung butas ng ano, yung lock. Yan, kailangan din ng malaking washer. Doon. Yun. So, ang pagtanggal nito mga kabres, pag hindi mo alam, medyo mahirapan ka dito. Hindi mo alam ito tatanggalin. Yun. Tuligas na rin yung kanyang wire mga viewers. Yan. So ngayon, yan. So bago pala tayo magpagpatuloy dito mga viewers, ay intro muna tayo mga ka-viewers. So yun, at ini-open itong kanyang ano, yan, itong mga screw nya. Yun. Ako, medyo ano na to lost thread na yung kanyang ano, hindi na tight dito mga ka-viewers. Naku po, medyo mahirap na siyang ano tatanggalin. So kailangan natin itong ano yun, tapos martilyuhin para lumuwag yung ano, pinaka ano natin, pinaka screw. So martilyo ko dito wala. Tapos yun, lumuwag siya mga ka-viewers dahil pinakpok ko ng martilyo. Ganun lang yung technique. Pag medyo matigas yung ano, pupukin nyo lang at matanggal na yun siya. Yun. Yun mga ka-viewers. So dahil gumana siya ano sa kanina, malamang buo ang ano nito. Dahil umikot siya buo yung kanyang motor at saka fuse. Kung mayroon pa itong fuse, tingin ko wala na siguro. Nirekta na ito ng unang gumawa nito. So wala na ito itong fuse mga ka-viewers, nirekta na. Yun wala na siyang fuse. Yun.
Sana ay buo pa kanya ito mga ka-bears. Sana ay buo pa ang kanyang shafting. Dahil pag ito'y sira na, patay tayo dito. Mahirapan tayo maghanap ng kapareho. Dahil pag ganito, iba yung shafting nito mga ka-bears, iba yung kanyang groove. Nahulog ko yung ano. So, busan natin ito ng langis. Dahil yun mga ka-viewers, yun mga ka-viewers, oh. So medyo ano ata, matigas. Ako po, hatakin na natin pati yung shafting. Ayaw matanggal eh. Dandanin lang natin para hindi maputol yung mga wire. Pag yan ay naputol, wala tayo. Baka matuloy natin yung motor. Ayan mga ka-viewers, oh. Yun. Yun yung kanyang motor. Yan, suka natin ito pukpukin mga ka-viewers. Tapos dito, para lumabas itong motor mga ka-viewers. Yan. Dandaanin lang yung pagpukpok mga ka-viewers, huwag yung madaliin para hindi ma-damage yung kahoy na. So yan, napakadumi niya. Napakadumi mga ka-viewers. Yun. So din siyang nilinisan. Lumuwag pa ang ano nito. Lumuwag pala ang pagkatali. So tama ako mga ka-viewers, wala na siyang thermal fuse. At ito ay narekta na. Yan. Yung pagrekta nito, ang ginawa ng ano nito ay pinutol yung fuse at pinagugtong na dito sa lalim. So hindi niya sa labas ni rekta. Yan. Yan. So ito pala ay ano siya. Ano? Wala na siyang ano mga kabers, wala siyang thermal fuse, ano? Narekta na ito. So para sa akin wala namang problema pag inirekta. Yan. Kaya dahil yung ibang mga old model na mga electric pan, wala naman talaga silang thermal fuse. Yan. Yan. Yung fuse mo yan wala. Kung hindi ka marunong mag-alaga ng yung electric pan, masisira talaga yung electric fan nyo mga viewers. Yan. Kahit maglagay pa ng fuse dyan, kung hindi ka naman, wala kang pakialam sa electric fan mo, gamit ka lang ng gamit, hindi mo naman nilinisan, so sigurado masisira. Yan, yan o mga viewers, oh. Napaka ano pala nito, napaka linis pa. At ito ano, putol na yung kanyang ano, you know, wala na yung ano, wala na yung kanyang speaker. Ito ay nabiak na rin, no. Ano, so palit tayo ng speaker dito sa unahan mga ka-viewers. Yan. Pero bago natin palitan yan, atin munang lilihain yan mga ka-viewers bago tayo magpalit ng speaker. Yan. Yung ano tsaka yung ginamit ko kanina, nailagay yun. Ito. Yun. Yan. So, matanggal yung ano, yung dito banda ng kalawang. Ito sa lilihain mga ka-viewers. Yan. So yun. Ito pala ay ano na, naubusan na ng langis mga kabers. So post ko mga kabers ha, maghanap muna ako ng speaker
balikan ko na lang kayo pag ito ay nalagyan ko ng spacer at nalagyan ko na rin ito ng langis. Yan. So yan mga viewers, tapos ko nang malinisan yung kanyang shafting at bushing. So ito, mayroon na itong mga viewers, mayroon na itong oil dahil ito siya ay natuyuan ng oil. So okay pa naman yung shafting niya at itong bushing okay pa naman. Wala pa naman siyang gas-gas mga viewers. Kaya hindi na muna ako nagpalit ng bushing. Yan, buo pa yung kanyang bushing. So ang problema lang talaga itong kapasitor. At nag-crack na siya. Nag-crack na. So yan, napalitan na natin yan. Nag-crack na. Yan. Parang nagdi-deform na yung kapasitor. So dito, nilagay ko na. So ang paglagay pala nito mga viewers, pag natanggal nyo na ito di ba? Pag ilagay nyo ng ganyan, tapos pupupukin nyo dito. Itong side na to, pupupukin nyo. Dito. Diyan ang flat screw, pati dito. So, kailangan talaga na tatama dyan para maggalak ito. So, ito lang isa yung natin sa likuran. Atin siyang ilagay mga ka-viewers. At, wait lang muna. Yan, buhusan natin ng buhusan natin ng kunting oil. Tsaka ilagay natin itong tawag dyan, kanyang housing. Ito. Dito naman, pukpukin nyo lang din mga ka-viewers. Madali lang ito. Yan. Ganun lang. Yan. Yan. Tapos, pag nailagay na yan, huwag siya pukpukin dito. Wait lang ha. Dapat pantay. Yan. Wait lang ha. Yata pantay. Pukpukin lang natin siya ng martilyo para magpantay. Yun. Tapos, pag nagpantay na yan, yan, nagpantay na. Yan, pupukin natin dito ng dahan-dahan. Dahan-dahan lang mga ka-viewers. Papasok lang din naman yan. Dito. Yan. Papasok lang yan mga ka-viewers. Huwag nyo lang lakasan, baka mabiak yung housing. Yan. Alalay lang yan. Pumasok na siya. Pumasok na siya mga ka-viewers. So ngayon, atin ang ilagay yung kanyang malambot na nga siya. Lambot na. So ngayon, lagyan natin itong kanyang screw, mga screw niya mga ka-viewers dito. Itong 4 na to. Yan, lagyan natin. So hindi ko na ipakita pala ang paglagay nito. Para rin haba. Ilagay lang naman to, higpitan. Yan, para rin haba video natin. Yan. So yun, okay na mga ka-viewers at assemble ko na. So pasensya na, hindi ko na pakita yung paglagay nitong kapasitor na to. So yan, nagpalit pala tayo ng kapasitor na 2 microfarad. At yung inilagay ng unang nag-repair nito, dahil ito ay hindi to sa kanya. Dahil kung makita natin dito, yung kanyang wire ay itim at saka pula. Yan, ibig sabihin itong kapasitor na to ay hindi sa kanya. So maaaring ito ay na-repair na ng una. So ito yung nilagay ng nag-repair ay 1.5. Yan, so ang nilagay ko dito ay 2 microfarad. Dahil ito ay makapal mga ka-viewers. Kaya nilagyan ko siya ng 2 microfarad. So ngayon, titest na natin yan. Yan Naka number 1 na yan mga ka-viewers. So bago natin isalpak yan, so shoutout sa inyong lahat. Sa mga silent viewers dyan, organic viewers. Sa mga subscribers ko, new at saka bagong subscribers at saka old subscribers, ating mga subscribers, sa mga lahat ng sumusuporta sa aking channel. Ayan, sa lahat na nanonood, shoutout sa inyong lahat. Sa mga kapwa ko mga tech vloggers, yan, shoutout sa inyong lahat mga ka-viewers. Yan, mega loud shoutout. So yan, testing tayo dito. Para makita natin kung gagana na ba yan. So ito yung aking aking outlet. So naka number 1 yan ayun umikot kagad yan. So tanggalin ko siya, yan tanggal ko siya. So kita ko sa inyo kung gaano na siya ngayon, kalakas. Yan. So baka magsabi, baka may magtanong bakit ko nilagyan ng 2 microfarad. Ito kasi ay makapal siya mga ka-viewers. Ayun, makapal yung kanyang windings, kaya pwede natin ito lagyan ng 2 microfarad. Yan. Pero kung gusto nyo na 1 microfarad din yung ilagay nyo, depende na rin yan sa inyo mga ka-viewers kung gagayahin nyo yung aking diskarte, or gusto nyo na 1.5 lang yung ilagay nyo, tulad ditong sa kanya 1.5 yung ilagay ng unang nag-repair, pwede din naman.
Sa akin, to yung nilagay ko. So ito, isalpak natin to mga ka-viewers dito sa outlet. Tingnan nyo po ha. Ayan o. Tingnan nyo, salpak ko siya. Yun o. Ikot kagad. Tsaka try natin well, so ito pala ay hindi na umiikot mga ka-viewers. Ayan o, sira din pala itong kanyang gearbox. Yan o, sira na yung gearbox. So mamaya ko na lang ayusin yan. Yan. Ang importante ay gumana na. Yan o, umikot na siya. Dahil kanina, hindi naman umikot yan kanina, di ba? So, lagyan natin sa number 2. Ano? Number 2 tayo mga kabiyers, number 2. Yan. Number 2. Mas lalo siyang lumakas. Ngayon, number 3 tayo. Yan o. Mas lumakas pa siya mga kabiyers. O. Yan. O, di ba? So, ayan. Yan, di ba? Gumana siya, mga ka-viewers. Oh, di ba? So, pause ko muna sandali ah. Ayusin ko muna yung kanyang gearbox. Sira pala yung gearbox niya, hindi siya nag-to-turn or hindi hindi siya nag-to-turn yung kanyang body. Ibig sabihin, may problema yung kanyang gearbox, oh. So, may problema ang gearbox yan. So, magpalit tayo ng gearbox. Yan, bunutin ko muna. So, pause ko muna mga ka-viewers, ha. Balikan ko lang kayo pag yan napalitan ko na ng gearbox. Para nyo na haba video natin. So stay tuned lang po. So yan mga ka-viewers, na-repair ko na yung kanyang gearbox. So naglagay ako dito ng ibang cover. Itong cover na nilagay ko ay sikanhan din ito. At the same time ni-repair ko din ito. Pinano ko yung kanyang butas dito para lumiit. Inano ko sa apoy. Tsaka ito kasi sa original, hindi lang lumaki yung dito. Dito, tingnan nyo po. Deform na siya. Na-deform na siya mga kabers. Deform na sa lalim mo. Hindi na bilog yung forma niya. Kaya hindi mo siya mahatak pataas. Hindi mo siya pwede hatakin pataas. Ito pwede na. Yan o. Steady yan. Kaya na, hindi siya pwede ma-steady dahil hindi mo siya pwede mahatak. Dahil dito. Yan o, na-deform. Yan, na-deform. Na-deform ito. Deform na yan. So, itong aking nilagay, okay yan. Yan yung nangyayari ko sa apoy para lumiit konti yung butas. So, okay na yan. Yan, isalpak natin yan. Yan o. Yan, gumana kaagad mga ka-viewers. Umikot na. Ayun. Goods na. So, yan. Napagana natin. Diba? So, ang pinilitan ko dyan, kapasitor, at saka, ito, itong kanyang cover sa takip. Dahil yung bushing, ililis lang natin. So okay na mga ka-viewers, yan, gumana na. At kung yan mga ka-viewers, okay na. So yan, kung meron kayong nakuha ang kunting idea sa aking isinishare mga ka-viewers, ayan, sa tingin nyo ay itong video na to ay nakakatulong sa inyo. So huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot yung notification bell, ilagay sa all para automatic ay ma-notify kayo kaagad sa tuwing mayroon akong bagong upload na bago. At huwag nyo rin kalimutang i-share sa iba para makatulong tayo mga ka-viewers. At higit sa lahat, huwag kalimutang mag-share, like, and subscribe. So yan mga ka-viewers, bye-bye po. At shoutout sa inyong lahat. At salamat sa inyong panonood. So kita-kita tayo ulit sa aking next na mga upload. So bye-bye mga ka-viewers, bye-bye po.